Siguro napansin nyo na kapag dumarating ang buwan ng Setyembre, sinasabi nila Burr months na. Pero hindi nyo ba naitatanong bakit tinawag na Burr months ang huling 4 na buwan ng taon? Simple lang sa unang tingin, kasi lahat sila nagtatapos sa Burr. Pero hindi lang siya basta tunog. Ang Burr ay galing sa Latin numbers na ginamit ng mga Romano. Noong unang panahon, 10 buwan lang ang kalendaryo. Kaya ang September ay ika-7 buwan, October ika-8, November ika-9 at December ika-10. Nang idagdag ang January at February sa unahan, na itulak sila pababa bilang ika-9 hanggang ika-12 buwan, pero nanatili ang pangalan. Pero ito ang nakakatuwa. Sa ibang bansa, bihira mong maririnig ang salitang Burr months. Dito sa Pilipinas, naging cultural marker na siya. Ibig sabihin, kapag narinig mo ang Burr months, alam mong papalapit na ang pagtatapos ng taon. Bakit special? Dahil sa Burr months, nagsisimula ang iba't ibang preparations. Paghahanda sa mga reunion at pagtitipon, pagtatapos ng school term o project sa trabaho, at financial planning bago matapos ang taon. Kaya kahit iba-iba ang pananampalataya o tradisyon, nagiging panahon ng paghahanda at pagtanaw ang Burr months. May paliwanag din ng psychology. Kapag alam mong patapos na ang taon, mas lumalakas ang anticipation. Yung pakiramdam na may inaabangan. Kahit simpleng pagbilang ng buwan, nagiging emosyonal at makabuluhan. Kaya pala hindi lang siya simpleng 4 na buwan. Ang Burr months ay simbolo ng paglipas ng panahon, paghahanda at paglalapit ng mga tao. Anumang tradisyon o paniniwala ang dala nila. Ngayon alam mo na, hindi lang siya basta tunog na Burr. Ito ay bahagi ng kultura, kasaysayan at psikolohiya ng mga tao. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan.